Hello everyone. So welcome to part 2 of Biyaheng Jahe. We've talked about the women only coaches policy sa LRT and MRT. So next one is the RA 1093, which is the Anti-Distracted Driving Act of 2016. So ano masasabi niyo dito kasi I think pasok to especially sa mga madalas mag-grab or mag-move it. Yeah, for me, since medyo lagi naman ako mag-grab or mag-kotse, um, I think medyo obvious na this is a good thing because Yeah. um, I noticed on the road, sometimes there's people na my phone na right in front of the dashboard or on top of it pa, and like sometimes my video pa or my call, so for me it's like na it's good na it's they're writing it now kasi I feel like it should kind of be obvious na it's there. To add to yung sinasabi ni Kevin, para sa akin, mabuting akto or loto. Kasi minsan, pag nagko-commute ako, pag nasa Grab ako, yung driver nagte-text, tas parang nakaka-tense kasi baka mababangga siya. Tas yung mga motor, yung minsan yung mga bus driver din nagte-text, tas nakaka-tense kasi pag nag-go na, parang wala silang focus. Kaya medyo para sa akin, nakakatakot talaga. Pero dahil sa law na to, parang mas nafe-feel akong safe. Sa akong experience, sa Move It naman, basically, galing ako sa condo ko, papunta akong Robman. And yung area na pinas namin, it wasn't the main street kasi yung pa Pedro Hill, yung, diba dito sa Taft, yung pa Pedro Hill, we passed by dun sa palikod. And dun sa likod area na yun, that's usually where yung mga trucks na dumadaan, yung mga malalaking trucks, dun sila dumadaan para hindi sila sa main road, diba? There was like this one time, so yung Move It driver ko, nasa cellphone siya. As in, nagda-drive siya, nasa cellphone. He's like scrolling through his phone. And then, mm, it was so scary kasi there's like this one truck na yung carga niya, alam mo yung parang sobrang mahaba na, yung parang mga metal. Basically, we were about to hit that. Pero, parang na-dodge ko ng onte kasi as in sobrang, it was so close talaga. It was so scary. And then parang si kuya, parang ano lang siya, chill lang. And parang after that, sabi ko, my goodness. I had like, parang natakot ako mag-move it for like a week because of that. Pero the next week, nag-move it na naman ako. So like, thank you na lang. Pero ano, nilagay ko ng one star si kuya kasi may galit ako. Mm-mm. Grabe talaga yung mga move it drivers. Marami rin ako experience sa mga move it drivers na yan. Grabe. Para sa iyo guys, anong pwedeng driver sa mga motor na parang hindi risky or hindi nagte-text lagi para sa inyo? Um, Actually, hindi ko alam kasi parang lahat naman sila ganun. Even yung Yes. angkas? Lucky ko na lang talaga kung responsible talaga yung yung driver mo. Yun talaga yung Yeah. downside sa mga ano na yan, motorbikes app. Yeah. Actually, sometimes kasi they can't help it kasi tumitingin sila sa kung saan dadaan, naka Google Maps sila or naka Waze. Pero iba naman kasi ang over naman sa distraction yung nag-FB ka pa sa cellphone mo ano. So, how about Soda? Sorry? Let's go for Francis first, actually. Okay. Yan, yung mga naranasan ko naman, at least sila gumagamit lang ng Waze or Google Maps. Dahil yan talaga, yun yung paggamit ng cellphone sa kung nagmamaneho ka. Pero isang beses, siguro importante yung call, no, pero hindi. Pero ayan, nasa call siya, nasa tough kami. Tapos ang daming bus na pang nababaksin na kami yun. So, naisip ko kung nandito ba siya or nasa cellphone siya, no? Yung nagda-drive sa akin. Eh,
ganun talaga yung ah, mga tao na yon nakadikit sa cellphone. Kaya, yun nga, nakakatakot. Yeah. I actually really like this act. Like, other than for those commuting, it keeps them safer with all the drivers. As a driver myself, I will confess I'm a little guilty about using my phone while driving because it's mostly for me trying to text the person I'm trying to pick up saying, I'm coming, I'm right here, please show up. Or if I'm trying to reply to a group chat because my group mates, some subjects, they don't wait and they think I'm just not replying, but I'm actually on my way home. But it does the fear of the fine because that fine is so big. I think it was like 5,000 first offense. I can't deal with that because my parents will find out. I can't ask them to pay it for me. I have to take it from my own bank account, which makes me a more responsible driver. I don't go on my phone anymore. Correct. Kasi, ayun nga din, I've heard so many horror stories kapag naka-mototaxi. Like, two of my friends have already experienced na, ayun, nakaangkas nga sila or naka-move it. Tas, nababangga yung ano nila, like, literal nabangga sila. As in, gumanon sila sa motor. Kasi nagpo-phone yung, ano, yung driver. And one of my friends naman, although hindi nabangga yung motor nila, pero naipit yung paa niya. So, I think, naipit yung paa niya sa kabilang kotse kasi over sa siksik yung motor. So, ayun nga din yung mahirap kasi ayun nga, minsan yung mga ganong bagay hindi na nila napapansin because they're chatting on their phone or what. So, this law, thank you. Tsaka actually, I'm not sure about the fine, pero I think na tatanggalan ka din kasi ng lisensya kapag nahuli ka ng ganon. And with NCAP and all then, parang, yun nga, it makes people, ano, more responsible and they try to drive more safely. Yeah. How about you, Bea and Charles? Um, ako kasi wala akong experience kasi never pa ako nakatry ng mga motor tulad ng angkas, move it kasi hindi ako pinapayagan ng parents ko doon. Real. Neither. Okay. Sa Kasi, experience ko, no, ay sige. Continue. no, sige, go. So same kami ni Bea kasi never ko pa na-try mag-move it or angkas kasi hindi rin ako sanay na sumakay sa mga motor kasi hindi ko pa na-experience yun. Pero sa Grab naman, I rarely use Grab. Pero yung may one-time experience ako nun, ah yung driver ko nun is may ka-video call sila sa GC. Mga Grab drivers rin sila. So, lahat sila magka-video call. So, I think maganda talaga tong law na to kasi, ang tawag din, kasi parang napuput sa danger yung mga pasahero nila. So, yeah. And, Okay naman yung lahat sila magkakakol. Ano kaya pinag-uusapan nila? Kaya eh, nga eh, baka masyadong mainit yung chismis. Ano ba yun? Oo. Okay, moving forward. Moving on naman, ang sunod naman ay ang libreng sakay program ng Department of Transportation at Office of the Vice President. Kayo ba? Ramdam niyo ba to yung libreng sakay? Parang for me kasi, hindi naman mahal ang train. Pero takot ako na tataas yung presyo ng jeep. Para sa Yes, go. para sa akin, parang nararamdaman ko din. Kasi parang parang weeks ago ba yan na parang libre yung sakay ng LRT or yung MRT. Tas I was able to go where I wanted to go because of that and without paying. So para sa akin, sobrang convenient na yun. Tas minsan pumupunta ako sa Lasal para mag-group work. Di ako masyadong nagbabayad or libre yung bayad. Parang mas okay sa budget ko o sa bulsa ko.
which makes me happy naman. For me naman, magkabaliktad kami ni Ethan kasi medyo hindi ko siya ramdam kasi um nabasa ko na yung parang libreng sakay was for only yung mga single journey ticket pag sa like LRT. Eh ako kasi as someone who has a beep card and sa hill puyat ako sumasakay. So pag rush hour lalo na pag sa umaga, sobrang haba ng pila ng single journey ticket. Umaabot siya hanggang sa baba ng station. So syempre ako, ba't pa ako pipila kahit libre sakay kung pwede na ako mag-beep card tapos mabilis na ako makakapunta ng campus. Kasi, ayun nga, para nung sinabi ni Sodan at ni Eve, Soda at Eve, na hindi naman rin ganun kamahal yung fee for the train. So, mas gugustuhin ko na lang na mag-beep card kasi sa pipila pa ako ng libreng sakay. Pero pagdating late naman ako sa klase ko. Actually, I agree rin with Bea. Medyo, well, ramdam ko naman siya, nakita ko naman siya, pero hindi ko siya naramdaman na, kasi alam ko yung pag ano ka for discount sa LRT, may fill upan ka pang something, tsaka ka mabibigyan ng discount. And for me, medyo inconvenient yun para sa akin na nagmamadali. Lagi umuwi para hindi ako maabutan ng rush hour kaya hindi ko na siya ginagawa. So yun sa LRT. Pero yung sa mga discount naman, katulad ng student discount sa Grab, very convenient yan sa akin kasi nag-apply rin ako for student discount sa Grab. And ang laki rin ng bawas niya. Papakita mo lang yung ID mo. And ayun, fill upan mo lang, then may discount ka na. I recommend mag-file kayo ng student discount for Grab. Sa akin naman, di ko masyado siya nararamdaman dahil yung libreng sakay, parang wala siya dito sa South or at least wala sa lugar ko. So, yun lang yung normal bus fare with the student discount yung binabayad ko. So, parang wala talaga yung infrastructure dito sa South for these types of buses. Same lang rin yung experience ko kay Francis kasi sa South wala rin mga trains or kahit ano. Pero pag sa North naman, as someone who uses LRT and MRT palagi kung may pupuntahan sa North kung gagala or papasok, ah, never ko pa na-try yung libreng sakay kasi ayun nga, sobrang haba ng pila sa single journey. Lalo na sa PITX kasi sobrang haba talaga ng pila doon. Minsan umaabot ng second floor. Third floor yung LRT. So, ayun, sana mag-improve yung system nila. Yes. Ako din hindi ko siya ramdam. The only times na nakaramdam ako ng libreng sakay sa LRT was because the day before yon is nag-breakdown yung LRT or whatever. Di ko alam. Basta there was a problem with the LRT kaya the next day, libre lahat ng sakay. I think it was for 2 days. Ayun, convenient yun. Pero that was only to make up for for the problem with the train the day before eh. So, hindi ko talaga siya ramdam. And, yeah. Yun nga yung problema. Parang di ko kasi gets na yung nangyayari. Parang instead of it actually being present, ginagawa nilang compensation for na dapat hindi nga nangyayari eh. Bakit nasisira yung train in the first place? When Yes. like parang nagiging compensation na lang itong libreng sakay. Hindi naman talaga yan libreng sakay. It's only a libreng sakay kung may nangyayaring mali na hindi dapat nangyari in the first place. Exactly. And And super, also, the thing about the free rides, medyo kung lagi yung nangyayari, hindi ma-afford ng country as a peripheral country, medyo taxpayers don't do enough to fund the trains. Or kahit pagtulungan ang mga ibang drivers, pati like sa jeep especially. So, kung gagawin na
Kung magiging free ang transportation, kailangan mas develop pa yung country. Medyo nahihirapan na rin yung government with everything else. Kung transportation pa, hindi pa nila yun kaya for now. Yeah. Actually, ayun nga din. Parang I do believe din. Thank you for bringing up the point na masyadong idealistic yung libreng sakay. Talaga. Pero kasi why would you call it libreng sakay kung hindi libre yung sakay? Parang, um, yes, Kevin. I wanted to say lang, parang similar idea naman na what Soda said na I feel like because where I live, even even though we have a station na not so far naman, still parang 30 minutes walk. So there's no point in me taking the train and then I have to go either taxi pa or or Grab or whatever. Kasi 30 minutes walk just makes my time even longer than if I just took a car, you know. Gets naman. Yes. Okay. So, last and definitely not the least, ito, in relation to the last policy, yung discounted fares for students sa bus, sa LRT and MRT. So, ayun, bago-bago lang, nagkaroon na ng 50% discount yung LRT 1, 2, and yung MRT for students. So, you just have to present your ID, then na-mention na nga ni Jeffrey, you fill out a form. Sa LRT 2, you have to fill out a form. Pero sa LRT 1, you just have to give like a stub. You write your name and stuff. Pero ayun, actually, I'd like to expound lang doon sa summary ng policy. Um, Sabi kasi dito na merong designated lanes for students na mag-a-avail ng 50% discount sa LRT. Pero bakit parang hindi nangyayari yon? Kasi, yun nga, a as a person who always uses the LRT, grabing haba pa rin. Yung pila ng students, pila na din ng lahat yon. Walang designated lane for students. So, what's that about? Kayo, anong masasabi nyo dyan sa ano, LRT and discounts? For me, agree rin ako sa iyo, Eve, kasi talagang kahit sa sinasabi nila na merong, ayun nga, designated lanes for students, pag nandun ka na mismo sa mga stations, parang nagkahalo-halo na eh. So parang di na talaga rin nasusundan kasi pati yung mga hindi estudyante, pumipila na rin doon. Pero for the discounted rate sa bus, I find it very helpful, lalo na since estudyante, parang dahil discounted siya, nakakatipid ako sa allowance ko, nakakaipon ako. Ang issue ko lang doon is na issue and at the same time na-appreciate ko is yung mga bus na kapag nagsasabi ka na estudyante ka, hihingi nila yung student ID mo kasi nagkakaroon ng mga oras na may ibang tao sasabihin estudyante pero hindi naman talaga estudyante. So na-appreciate ko yung mga bus operators na nanghihingi na ipakita yung ID mo para ma-confirm na student ka at mabigyan yung discount. Correct me if I'm wrong, kaso hindi ba yung LRT na discount, ano lang yun, di ba? Yung parang single use lang, yung single journey. Hindi siya applicable sa beep card. Yes. Wala sa beep card. So, kailangan mo talagang pumila kung gusto mo ng 50% discount. Ano, hindi ko siya gets din kasi parang the purpose of a beep card is para mas mabilis yung yung transportation mo, 'di ba? Pero the fact na parang single-use journey ticket itong discount na to, it serves no purpose kasi yun nga, nagre-rush ka na nga as like, sabihin, student ka, 'di ba? Nagre-rush ka. Kasi you have to wait for that really, really long line for you to actually like get that discount rather than it being integrated with the beep card, which would be more convenient. Hindi ko talaga siya gets. Yeah, parang mas nahihirapan ka. Parang medyo nawawala yung kwenta ng discount kasi pipila mo pa eh. Tapos, let's say, almost late ka na sa class mo.
Actually, may gusto lang akong i-add. Medyo hindi to related. Pero like, about to like pip cards. And yung, basta yung binibip-bip doon sa LRT. Parang may bago ata silang inad ngayon na pwede ka na magbayad through Maya Pay, like GCash card. Tapos, yung tinatry na ng mga tao, grabe, ang tagal mag-loading para like, makatawid sila doon sa sa parang pole. So, napaka-inconvenient. Like, ba't yun pa yung inad kung hindi rin naman pala efficient yung ganun. Nakainis lang. Yan nga. Para sa akin, pang napakadali sa mga bus. Dahil ipapakita mo lang yung ID mo, at ayan, may discount ka na. So, para sa akin, ang convenient yung law na to. Ah, Okay. So to add on about the bagong payment method para sa LRT or kung tungkol sa discount, of course, the student discount, hindi siya masyadong good because single use is crazy. Just give them a card. Add on. Feel ko, mabuti din kung bibigyan tayo ng separate cart? Not cart, like, area. Para sa mga babae. Pero I feel like medyo mahirap i-implement yun kasi kailangan pa talaga i-check kung estudyante ka o kung totoo yung card mo. About the new payment method, medyo mabagal siya kasi bago yung technology. Of course, kailangan pa yan i-update. Look for it in 2 years, they're going to stop it and aayusin nila ulit yun. The payment method is going to be 2 seconds faster. Right. And for those naman na, since ngayon nga, ang pila for the discounts is either for, yun nga, seniors or students lang. Itong ginagawa ko, kasi kumukuha na ako, maraming dakot, isang dakot na ng mga ay, di makita. Paano ba? Isang dakot na ng itong discount coupons yung kinukuha ko. Tapos i-fill up ko na sila before pa. So I had to take time na isulat yung ID number ko, yung destination, tapos pipirmahan ko. Para pagdating doon, kukunin ko na lang sa wallet ko, tapos bibigay ko na lang. It saves time a little bit. Kesa na pupunta ka pa sa kabilang table, pipirma mo sa sarili mo, tapos pagdating mo ulit sa pila, ang dami na agad tao. So, yeah, tip lang. Um, And with that, before we move on to the reflection part ng ating yes, Ethan. lang, para sa akin, effective ito sa akin. Kasi parang mas okay din kung mas okay din sa budget ko sa Grab. Because, like kanina, somebody mentioned na pwede mo i-discount yung Grab kung estudyante ka. So, para sa akin, okay na din. Yes. Okay, thank you. And with that, we will end part 2 again, and then we will see each other again in part 3, also the very last portion of this episode. Okay? Bye.